Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinababanal ng kusa naming pagpapakasakit para sa pagbabagong buhay. Paunlakan mong pakinggan ang aming mga kahilingan, pakundangan sa pagbubunsod mong ikaw ay aming paglingkuran. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrach, Mesach, at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa ribultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Iniuutos ko sa inyo, sumamba kayo sa ipinagawa kong ribulto, sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ihahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tignan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrach, Mesach, at Abednego, Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos sa aming paglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa ribultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrach, Mesach, at Abednego. Kaya, iniutos niyang painitin ang makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalalakas niyang tauhan, nagapusin sina Sadrach, Mesach, at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanhan, itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, Hindi ba't 3 lamang ang hinihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit 4 ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yung isa, ang tingin ko'y Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Sadrach, Mesach, at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nananalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos.
Ginusto pa nilang sila'y ihagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan na nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa marangal mong trono. Karapat dapat kang awitan, dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan, sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kaliliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin, dakilain, magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain, magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Luwalhati't papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang magbubuhat sa poong Diyos ng liwanag sa tiyagay aaning ganap. Luwalhati't papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailanman ay di kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham. Gayunman pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking Ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama."
Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa, sabi ni Jesus. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa dalawang paraan tayo bilanggo. Yung unang uri ng pagkakabilanggo ay pagkabilanggo dulot ng ibang tao. Pag dumaranas tayo ng pang-aapi dahil sa ibang tao, pag dumaranas tayo ng pag-uusig, merong mga sumakop sa atin na ibang mga bansa, tayo ay nagiging bilanggo ng ibang tao. Yan ang unang uri ng pagkabilanggo. Pagkabilanggo dulot ng ibang tao. Nagiging biktima tayo ng kasamaan ng ibang tao. Nagiging biktima tayo ng pagkamakasarili ng ibang tao. Pero may ikalawang paraan pa na tayo ay nagiging bilanggo. Ito naman yung bilanggo bunga ng ating sarili. Kaya nagiging bilanggo rin tayo ng ating sarili. Yung mga bisyo natin, nagiging bilanggo tayo ng mga bisyo natin. Yung ating masamang ugali, nagiging bilanggo rin tayo ng inggit, ng galit, ng pagkamakasarili, ng kahalayan. Nagiging bilanggo rin tayo ng sarili nating kamangmangan. Yung kamangmangan ay isang uri rin ng pagkabilanggo. At ang sabi ni Kristo sa ating ebanghelyo, bilanggo tayo ng ating sariling pagkakasala. Kaya yung ikaliwang pagkabilanggo, yan ay bunga ng ating sarili. Bunga ng ating desisyon. Sarili nating kagagawan. At yung ikalawang uri na ito ng pagkabilanggo, doon tayo nais unang palayain ni Kristo. Yung tayo ay maging malaya sa ating sarili. Pagkabilanggo, dulot ng ating sarili. Sa pamagitan niya, gusto niyang lumaya tayo, lalo na sa ating kasalanan, sa ating pagkakasala. Gusto niya maging malaya rin tayo sa kamangmangan tungkol sa Diyos, tungkol sa Kanyang pag-ibig, tungkol sa Kanyang pagkilos sa buhay natin. Kaya sabi niya, yung katotohanang pinapahayag ni Kristo ang magpapalaya sa atin. Kapag ka nabuksan ang isip at puso natin sa mga katotohanan ng aral ni Kristo, nagkakaroon tayo ng kalayaan sa ating sarili. Nagiging malaya tayo sa pagkakasala. Nagiging malaya tayo sa inggit, sa galit, at iba't ibang uri ng pangsariling pagkabilanggo. Lumalaya tayo sa ating kalooban. At kapag malaya tayo sa ating kalooban, kahit merong pagkabilanggo dulot ng ibang tao, kahit apihin tayo, kahit usigin tayo, ay hindi tayo natitinag.
Maaring saktan ang ating katawan, pero yung isip at puso natin malaya. Malaya tayong naglilingkod sa Diyos. Malaya tayong nakakatugon sa tawag ng Diyos. Ito rin ang naging karanasan ng 3 binata sa ating unang pagbasa. Sina Sadrach, Mesach at Abednego. Ito yung panahong inuusig ang Israel. Sila'y napailalim sa mga banyagang mananakop. At yung hari, si Nebuchadnezzar, gusto niya sumamba rin yung mga Israelita sa Diyos-Diyosan na kanyang ginawa. Gustong i-impose ni Nebuchadnezzar yung relihiyon nila sa mga Israelita. Pero yung mga Israelita, lalo na itong 3 binata, wala silang ibang sasambahin, kundi ang Diyos lamang. Malinaw yon sa kanila. Sila'y namumuhay sa katotohanan ng Diyos. Kaya kahit itapon sila sa nag-aapoy na pugon, kahit parusahan yung katawan nila, malaya yung kalooban nila. Kaya nga sabi nila sa hari, di kami sasamba sa Diyos-Diyos ang ginawa mo. Sa Diyos lang kami maglilingkod. Alam namin ililigtas niya kami sa apoy na ito na kung saan gusto mo kaming itapon. Pero kahit hindi kami maligtas sa apoy na ito, hindi pa rin kami sasamba. Ganong kalaya yung kanilang kalooban. Kaya kahit saktan yung kanilang katawan, ay malaya ang kalooban nila na gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ganong kalayaan ang gusto natin, na maging malaya tayo, tuparin ang kalooban ng Diyos. Walang panglabas na pag-uusig ang pipigil sa atin para gawin kung ano yung tama na turo ng Panginoon. Kaya kahit pagbantaan tayo, kahit supilin tayo, kahit pagkaitan tayo, ay hindi natin gagawin kung ano yung mali. Madalas yan ang ating kasalanan. Susunod tayo sa Diyos kapag komportable, kapag walang pag-uusig. Pero pagka nagipit na tayo, sabi nga ang taong nagigipit, sa patalim kumakapit. Pag merong panggigipit, sinusuko natin yung mga prinsipyo natin. Kaya napapakita lang na hindi pa tayo talaga malaya sa ating kalooban. Ang tunay na malaya ay yung gagawin pa rin kung ano yung tama. Gagawin pa rin kung ano ang aral ng Panginoon, kahit sa gitna ng panggigipit. Walang hirap, walang pagdurusa ang pipigil sa atin para sundin ang kalooban ng Diyos. Hangarin natin ang ganyang kalayaan. Kahit maraming pagsubok ang buhay, kahit maraming mga dagok ang buhay, kahit maraming nag-iimpluwensya sa atin na gawin kung ano yung mali, dahil may pakinabang, nawa maging matatag tayo at malaya na isabuhay ang prinsipyong Kristiyano natin. Walang makapipigil sa atin, walang makakahadlang sa atin na maging mga tunay na mga anak ng Diyos na tumutupad ng Kanyang kalooban. Ang Diyos ang walang hangganang pinagmumula ng katotohanan, kalayaan at lakas. May hangganan ang ating isip, espiritu at katawan.
Hilingin natin sa Diyos na loobin niyang matamo natin at ng lahat ng tao ang kaganapang ninanais niya para sa atin. Ating itutugon, Ama, gawin mo kaming ganap. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang lahat na naghahanap sa katotohanan, naway maging bukas at malaya ang isip sa mensahe ni Jesus at ng kanyang simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating mga taimtim na gawain ngayon, Kwaresma, naway makatulong upang palayain tayo sa pagkakaalipin ng labis na pagpapahalaga sa sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating pagkaabala sa materialismo na umiiral sa ating panahon, naway hindi makahadlang sa ating paghahanap sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang mga may sakit, mga dukha, mga bilanggo, mga walang kaalaman, at lahat ng nagdurusa, naway makatagpo ng pagkalaya mula sa mga pasanin nila sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang mga namatay ng tapat sa kanya'y naway kalagan ng Panginoon at bayaan silang maging malaya sa kaharian ng kanyang kalwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap. Tahimik nating idalangin ang ating mga pangsariling kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga humihiling ng ating panalangin, lalo na ang mga may sakit at nasa bingit ng kamatayan. Ipagdasal din natin ang mga nagpapamisa sa pagdiriwang na ito. Itaas natin sa Diyos ang kanilang mga intensyon. Tahimik natin itong ipanalangin. Butihing Ama, namatay ang iyong anak upang makilala ng mga tao ang katotohanan at mamuhay ng naayon dito. Palayain mo kami sa aming makikitid na pag-iisip at pagkamakasarili upang ang aming mga isip at puso ay lumagong patungo sa iyo. Nihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maitalaga nawa namin sa iyo ang gagawing paghahain ng iyong ibinigay upang aming maialay din sa layuning aming sambahin ang ngalan mo, upang ang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon, sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa mong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama sa langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatantya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay walang pasubali, na ibigay ko ng lahat. Magaang akong tumatakbo, dukha man ako sa lahat, dukha man ako sa lahat. Ang tangi kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay maging bihag sa tawag ng pagmamahal ng Diyos. Papawiin niyang lahat ang panindim. Sa gunit ay dahas ay limutin. Sisidlang putik man ako, kayamanan ka ng puso ko. Gantimpala ko'y ikaw, pag-asang natatanaw, ang pumanaw sa sarili ay mabuhay sa pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa paikinabang namin, kami iyong binigyan ng kagalingang dulot ng aming pinagsaluhan. Ito naway umampat sa masama naming hilig, upang lalong tumibay ang kaloob mo sa aming pagkatig. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.